Char. Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog. And for our today's episode, wala lang. May vlog lang tayo. So dito tayo ngayon sa labas ng bahay. Ayan. And wala lang. Gusto ko lang mag-video guys kasi wala akong magawa. Share ko sa inyo yung mga kadalas na ginagawa ko dito. Ito yung sampayan na ginawa ko guys. So dito lang siya. And sobrang lamig. Sobrang lakas ng hangin. At the same time, wala yatang mga tao ngayon. Apart. So pagbaba ko ng bahay, supermarket na kaagad. Tapos ano yung bakery. Ayan. Tapos yung bus station. Malapit lang. Accessible ako sa lahat. So, wala akong ginagawa. Kakagising ko lang. And naisipan ko mag-video kasi wala pa akong work ngayon, nakabakasyon pa ako. So pag gusto, marami nagtatanong sa akin na yung iba daw ay waiting pa ng working permit, yung iba ay waiting pa rin ng visa, 3 months na, wala pa yung visa. Tapos yung iba naman, kakatapos sila ng interview. So congratulations po sa lahat ng mga nakapasa sa interview. Sa Human Link International Manpower, from December 7 to December 9 sila sa Davao. So meron pa sa Davao guys, may 1 day pa sila sa Davao. Don't miss this chance. Mag-apply na kayo kasi sayang din naman. Lalo na kung gusto nyo makapag-Europe or makapagtrabaho or tingin nyo ay makakaluwag-luwag kayo dito. So try nyo lang, di ba? And sa mga nag-wait ng working permit, yeah, I'm always telling na maximum lagi 6 to 8 months. Pero hindi naman sinabi pag maximum ay talagang saktong 6 to 8 months darating yung working permit ninyo. Maximum yan, pwede mas mapaaga. Yan, okay? And yung visa naman, lagi kong sinasabi, maximum 2 months. Pero may nag-message sa akin kanina, 3 months pa daw, wala na. Pero, wala pa. Pero ang advice sa akin ng agency, baka daw this week lumabas na yung visa niya. So hopefully, if you will ask me guys, worth it ba yung pagpunta ko dito? Well, syempre, ako worth it guys ang pagpunta ko dito. Kasi ever since high school, gustong gusto ko talaga makapunta ng Europe. Hindi ko ma-specify kung saan part ba ng Europe. Kasi hindi naman ako ganun katalino sa geography. Kinamberlo, ewan ko ba kung anong subject yun. Ayan. Basta sabi ko sa classmate ko, gusto ko mag-Europe. Gusto ko makita yung Eiffel Tower. Gusto ko makita yung Switzerland. Lahat talaga. And napunta ako dito siguro dahil part siya ng will ni Lord. Nandito na ako sa Europe. Kaya sabi ko talaga worth it kahit sobrang nakakapagod. Sa 3 bansa na puntahan ko, work ako, ito yung pinaka nakakapagod, pinaka nakaka-stress, pinaka nakakaiyamot. Pero at the same time kasi ito yung pinaka nagpatibay sa akin, itong Croatia. And I'm so thankful and grateful sa mga opportunities na natanggap ko this year. Ang daming opportunities na dumating sa buhay ko na hindi ko ina-expect. Kaya super thankful talaga ako kay Lord. And alam ko marami pa, malayo pa. Pero ang focus ko ngayon ay syempre trabaho pa rin. Lalo na ngayon na nakahanap pa tayo ng tuloy-tuloy na trabaho, diba? So I'm really looking forward sa marami pang opportunities na dumating. Kayo rin, ha? I hope na makita niyo doon tayo sa bright side ng buhay and know the reason why talaga bakit kayo nagpunta dito. At kung pupunta kayo dito, I hope na you are fully decided talaga na magte-take kayo ng risk, na handa kayong harapin yung anumang hindi magandang mangyari. Although kahit saan naman tayo pumunta, may mga ganun. And kanya-kanyang kapalaran talaga ang tao. At the same time, syempre, kanya-kanyang kanya-kanyang paraan kung paano tayo makaka-cope up sa mga sitwasyon na na-encounter natin, maganda man or hindi.
yun, yung tayo ko lang sa inyo. Kasi na alam ko yung iba ay nagsisi. Ang alam ko naman ay sobrang natuwa. Yung iba ay nakapag-cross. Diba? So, di ako para pigilan kayo sa gusto nyo. And yun nga, sabi ko lagi pa mag-a-apply ko kayo dito guys. Pag-isipan nyo ng mabuti. Pag-isipan nyo ng sobra-sobra. Lalo na if you are stable na already sa Middle East, maganda yung sahod, malaki sahod, ayan, pag-isipan nyo kasi hindi tayo pare-parehas na magiging sitwasyon dito. Kagaya ko naman na hindi naging maganda ang sitwasyon ko sa Middle East, wherein dito naman, since ang mindset ko kasi hindi kahit saan naman ako pumunta ay magulo ang buhay. Kahit saan ako pumunta ay, alam mo yun, hindi naman laging maganda ang kakalabasan. So, in-embrace ko na siya. Pero dito ako nakapag-unlock ng maraming bucket list talaga. As in. Kaya, masaya na nakakapagod. At the same time na parang so thankful na nakakatulong ako sa inyo guys. Hindi naman sa ikiklaim ko. Pero thank you talaga sa lahat ng mga hindi nakakalimot, yan. Hindi nag-skip ng ads, diba? Eh, sa lahat ng patuloy na naglo-look forward sa ating mga videos dito na ina-upload sa YouTube. Thank you talaga. Ayun, ha, pag-isipan nyo na mabuti sa sahod, yung kontra, kasi nga most of the jobs dito ay seasonal. Lalo na kapag mag-cross country kayo. Mahirap-hirap yan. Mapapalit nyo yung stable job sa seasonal job from Middle East to Croatia. Kasi di biro. Hindi talaga biro. Kapagod. Lamig. Napahangin lang ako kasi magdamag ako sa heater dito sa loob ng bahay. Also, makaka-adjust ba kayo sa lamig dito? Yes guys, makaka-adjust naman kayo. Pero pag winter at ating nyo dito, magbaon talaga kayo ng makapal na jacket. Sobrang lamig talaga. Ngayon 6 degrees. What more pa sa Zagreb? Sobrang lamig siguro. Nag-i-snow na kasi doon. Ito talaga, buti na lang tumirik na yung araw. Padalawang araw pa lang to na tumirik ang araw guys. Nung nakaraan, laging makulimlim, maulan, laging basa yung daan. Ngayon, ang ganda ng panahon. Sobrang araw niya. Dami-daming Pinoy na gusto makapag-Croatia. Pero ano ba daw kasi yung totoo? Ano ba yung totoo dito sa Croatia? Well, Croatia naman okay naman ang bansang to. Okay naman. And siguro, na lang, sa lahat ng Europe country naman ay may tataasan ng cost of living. Ayan, kasi yun yung isa sa mga factor na tinitignan natin yung cost of living din. Pangalawa, yung duration ng trabaho. Maximum contract dito kasi ay 1 year. So, if galing kayo na Pilipinas, kadalasan, di ba, 1 plus 1 equals 2. Char. Meaning, after 1 year, it's either kung i-renew kayo na employer or hindi. Ganun. Kasi, sa mga migrant workers, sa mga OFWs na nandito, 1 year lang yung duration ng ID natin. Kaya, ganon. Pangalawa, yung trabaho, i-expect nyo all around ng trabaho natin dito. Hindi kayo mag-i-stick sa isang position lang. Although may position kayo, pero may mga trabahong beyond our position and contract na gagawin talaga natin. Kaya ayun, i-expect nyo rin yun. Yun nga, di na, kahit sasabihin nyo kahit saan naman ganun. So, at least ready lang kayo. At least naging familiar kayo. At least na-advise ko kayo dito. And, ayun pala, sa nagtanong pala, Christian country ba o Croatia? Napakarami pong simbahan dito. Kaya mag-alala. And may baboy po dito. Only baboy dito. Only rice. Ay, nakakamiss ng Pilipinas pag ganito. Nagsasenti ako. Nakaka-homesick at the same time. Patatlong taong Pasko ko na to. What more pa yung sa mga 10 taon na sa Middle East na hindi umuwi. Papasko na. Tapos, ang konti. Wala akong makita ng Pinoy dito sa lugar.
Like yung nasa Dubrovnik Old Town ako. Puro Pinoy doon, diba? Although mayroon kami nakita dito kahapon. Malapit-lapit lang din naman, pero doon pa, sa kabila ako. Kayo guys, are you excited to work here? Nasa ang process na ba kayo? Ang pag-a-apply nyo dito? Ano na lang bang hinihintay ninyo? Ayan, pasalubong ha. Huwag kayo makakalimot. Okay, medyo mahaba-haba na yung pagbubunga nga ako dito. Wait nyo lang guys, mga future vlogs ko pa. Actually, may dalawang vlog ako nakapila na hindi ko lang may upload pa. Kasi basta, maiintindihan, i-explain ko sa inyo kung bakit hindi ko pa may upload. So, bigyan nyo ako ng idea ng mga contents na pwede ko pang gawin. Para habang wala akong ginagawa dito, kaya nakakapag-content tayo. Yun. And help me also to reach 4,000 subscribers. Ayan. Hopefully huwag kayo mag-skip ng ads. Invite your friends sa manood ng ating vlogs. Super duper thank you talaga. So, papasok na ako sa loob. Kasi malamig-lamig na. And medyo tumitilik na yung araw dito. Nakakapaso na siya sa balat. Nagpa-araw lang ako. Vitamin D, vitamin C. Hindi ko alam. So I will see you guys on my next vlog. Ciao. Ang lungkot ba?